Kamusta po ang mga jeepney drivers? Yan. Yan, sir. Actually, Sir Will, pinaghandaan talaga kita dyan kasi kumuha po ako ng update sa LTFRB at meron pong ruta, 49 routes ang inihanda po para sa mga traditional Sabi mo jeepney yung camera mo, drivers. para maintindihan, para maintindihan ng mga, kasi siyempre sama ng loob, namamalimos, marami kami mga videos dito, Kuya Willie, tulungan mo kami, wala na kami makain, natutulog sa jeep, buong pamilya, nandun na, yung mga anak, kaawa-awang buhay. At dapat ma-explain sa kanila yan eh. Direct, ayan. Yun po yung camera para, I think, Secretary, ayan, Ma'am Celine, you have to tell them. Ikaw Yes na po. mismo. Well, sir, number one, gusto lang ho natin ulit liwanagin sa ating mga jeepney drivers yung una ko hong sinabi na may plano ang gobyerno. Sir, the day after ng guesting ko dito, nagbaba po ang LTFRB ng 49 routes Okay, para which is, po sa yan. mga traditional jeepney drivers. Available po ito sa website ng LTFRB. No? Yung dati hong mga ruta, meron pong mga ruta na sa Maynila, San Juan, kompleto na ho yan, Caloocan. Meron na ho silang ruta na maaari po nilang patakbuhin ang kanilang mga traditional jeepneys. Hindi rin po nagtaas ang pasahe, Sir Will. So, laking tulong din po ito para sa mga commuters. Ngayon po, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, Sir Will, eh. Kailangan lang pong dumaan sa proseso yung mga traditional jeepney drivers na to. Lalagyan ng plastic? Lalo na ho, hindi lang po yun, sir. Kailangan po siguro yung qualification ng mga nasabing jeepneys. Dadaan po sila sa iba't ibang testing mula po sa LTO. Kailangan pong tiyakin na ligtas po ang mga pasahero. Ma'am, question. Ito, importante question sa inyo. Mga jeepney drivers, alam niyo naman, naintindihan ko yung buhay niyo. Yung may edad, 70 years old, ito lang yung kinabubuhay nila. May anak, may pamilya. Pag hindi nagmaneho ngayon, wala kakainin ng mga anak. 70 years old, senior. Paano ang buhay nila? Well, sir, meron nga po, isa pa sa option na ibinibigay po ng gobyerno, doon po sa mga jeepney drivers na hindi na ho makakabiyahe o hindi ho nakakabiyahe, meron pong training under TESDA in coordination with DOTR kung gugustuhin po nilang magmaneho ng mga buses. So, hindi pa rin po sila totally mawawalan ng I'm trabaho. talking about being senior. 70 years old, paano mo iaasa sa kanila yung pagmamaneho ng buses? Eh, alam niyo, ang laki ng bus. Kung malabo ang mata, ang mga mahihirap na duka, walang pambili ng salamin yan. Yung mga senior citizens, sir, as far as I know, dun sa mga routes po na naibaba ng LTFRB, may ilang senior citizens po doon, Sir Will, ang nakakabiyahe naman. Wala po sa kondisyon ng driver, Sir Will. Ang binabantayan po ng gobyerno dito, yung kondisyon ng jeepney. Sir, hindi po ninyo natatanong. Pero yung senior, sir, walang problema. Kasi, ma'am, ang tinatanong ko, kung ako isang jeepney driver, 70 years old, pwede ba akong lumabas? Yes po. Pwede ka pong lumabas kung kayo po ay essential, kung kayo po ay bibili ng gamot, No, kung kayo pwede po ba ay ako nagtatrabaho. Pwede naman, sir. May mga jeepney drivers po, lalo na po sa Caloocan, for example. I have my own organization po na tumutulong din sa mga jeepney drivers. Napakadami pong senior citizens, sir. Kasi hindi naman po natin mapipili ang isang pamilya. Minsan talaga, sir, ang breadwinner dyan, senior citizen pa din. So sa mga ganong pagkakataon, sir, sila pa rin po ay nakakalabas at nakakapagtrabaho. Hindi po sila pinipigilan. As long as, sir, nakasuot ang face mask, social distancing, and at the same time, sa usapin po ng mga jeepney, kailangan pong tiyakin yung quality ng jeep. Kasi sure noon, no, nung wala pang COVID, nung wala pang pandemya, Miss Hipon, nakakapagtala po ng at least 300 accidents daily. Sa 300 po na yon, iba-iba yan. Yung 10 po dyan, jeepneys, old jeepneys po yan. Marami na rin hong nagbuwis ng buhay, pasahero, pedestrian. So yun lang naman po, yung jeepney lang ang tinitingnan. Yung quality ho ng driver, wala hong problema doon, Sir Will. Sure. Para maliwanag yun. Thank you very much, of course, Ma'am Celine. So, importante, ako nga nag-isip, paano matulungan, paano ba pwedeng gawin. Siyempre, ayoko naman pangunahan ng ating, of course, gobyerno, no? Yung, alam mo, yung sa puso mo, gusto mo, kasi nakakaawa talaga eh. Nakakita mo sa 24 oras, namamalimos. Meron kami mga placards, Kuya Willie, wawawin, tulungan mo kami, ganito. Paano gagawin mo tulong? Siyempre, ayoko naman mabypass kayo, ayoko naman namin i-share. Kaya nakikipag-usap ako sa inyo, anong paraan na pwedeng tulungan? Parang kunyari ako isang bilyonaryo, kunyari, no, kung may tao, para ba ang sarap ng tulungan ng mga taong ito na, ang sarap ng pakiramdam ng mga taong ito eh, mapaligaya mo kahit papano. Di ba? Tama, Sir Will. I totally agree. Kung ako man din po yung nasa
sapat na kapangyarihan na mas matulungan pa sila, why not, Sir Will? What more of you na matulungin ka talaga at gusto mong maghatid ng tulong? Pero sir, yung mga jeepney drivers po na nakikita natin ngayon, tinutugunan po sila ng local government unit, binibigyan po sila ng ayuda. Alam naman po natin, Sir Will, na walang tulong po na sasapat. Lalo na ho, doon sa nakasanayan natin na kumikita talaga tayo ng certain amount. Ngayon hong gitna ng pandemya, ilang establishmento po ba yung nagsara? Libu-libong establishmento. Totoo naman po yan. nagsara. Taka medyo talagang dapat makinig muna, magtiis muna tayo. Wala akong magagawa. Mahuubos talaga ang pera ng gobyerno dahil walang Tama po. income, walang taxes, wala lahat eh. Ito importante. Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Knows. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wowowin. Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula